I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Justice on the part of the ICI, what do we have after mag-100 days po tayo? Aside from the referrals that you have submitted and going to submit to the Ombudsman? Well, we will be filing at least cases against 3 sitting or former senators, at least 3 next week. And I don't know if you can categorically answer also or support the statement of Secretary Vince Dizon of the DPWH. Are you hoping that there will be personalities involved in this flood control test na makukulong on or before Christmas season? Do you think may makukulong? Well, that's a premature statement. I cannot influence the other parts of the government. We are only recommending. Thank you. Of course, I think everybody wishes that. Thank you. Naku, sino kaya itong tatlong to? I'd like to pick up lang yung point yun na you said that there's going to be maybe 3 senators, but to already filed referrals against 2. Senator Estrada and Senator Villanueva. Iba ba po yung tatlo na tayo? Yes, at least 3. So, total of maybe 5 so far? Yes, 3 plus 2 is 5, yes. How about Congressman? You do have Saldico and Person of We already filed against Saldico. Sir, are there more Congressmen? I cannot, it's premature right now, yes. Sir, konti na po sir kasi General Azurin is in Ilocos Norte now and he has a scheduled inspection also in Cebu. Can we just get an elaboration on what General Azurin is doing on the ground with reference to what you're doing in the ICI? Because he's the advisor and he is a former PNP chief, and we are utilizing all the members of the PNP and as well as the AFP. He is the better person to coordinate with the PNP and the AFP. And he's a policeman also, so he would know how to deal with our resource persons in the province. And the end goal, of course, of this inspection is what? To verify if there is a ghost project. Sir, last one na lang. Under your EBO, Section 3D, it's in the power of the ICI to recommend persons for state witness status. Will you be using that power, or will you leave it up to probably the Ombudsman or the DOJ to, because you've seen and you've talked to these witnesses and the cast of characters, so to speak? Yes, we'll be using that. We will see if we will be recommending. Maybe, yes. Sir, you've talked to probably the cast of characters that are involved in the flood control. You were a prosecutor before. In your assessment, dun po ba sa mga nakausap nyo, from contractors to DPWH officials, meron po bang pwede mag-qualify doon? No comment on that. Yes. Okay, thank you very much. I've been telegraphed, yeah. Thank you, sir. I think we're done. Thank you. All right, one more question. Last question. Hi, good morning, Justice. Sir, I know hindi ka nakapag-monitor yung report kanina ng Pangulo, pero on the side sub-question. He said in sa earlier report na, and I quote, tinawag ng walang yak yung mga kasabot sa flood control project, and sabi niya tapos na ang maligaya ng araw, and he also said, bagong Pasko ay pukulong. So with all the evidence and the testimonies that we have gathered, our case built up, and recommendations that we have filed before, are we confident that this pronouncement of the President can be affirmed? Well, we are with the Filipino people on this crusade against corruption. Sir, follow-up lang. Sinabi rin niya na he assured na walang makakalusot sa mga legal technicalities, meaning lahat ng cases na ipapile ay matibay. So, can you attest to this, sir?
Well, we are just data gatherers and evidence build up. Tama. The one who will file the case is the Ombudsman. But we will try our best to help the Ombudsman build up the cases. But on your part, sir, yung recommendation referrals natin are firm enough. They're firm enough. But we can still submit evidence while the investigations are being done. Because baka may mag-crop up na new evidence. So we will submit that to the Ombudsman as the case may be. Thank you. Oh, napakinggan nyo mga kababayan, sabi ni ni Chairman Reyes ng ICI. Sino kaya yung tatlong senador? Sa tingin nyo kaya? Sino kaya yan? Nakaw! Baka maraming magpapasko sa kulungan mga kababayan. So, siyempre, sino kayong tatlong senador na yan? Sabi niya kasi, tatlong senador at yung former senador. So, ang naisip ko naman, ito, mag-codename tayo mga kababayan. Si mozzarella. Hinahalo yan sa sa bacon. Hindi, sa lasagna, 'di ba? Si Senator Mozzarella. Tsaka si Senator Sulsul. At si Senator Bakla, yung nakikita kong yung former, yung si Senator Pugiit. Ay nako, ewan ko na lang sa inyo. Napanood nyo yung press con ng Pangulo kanina? Grabe hindi niya talaga tatantanan, maniwala kayo sa akin hanggat hindi makulong ang mga yan. Ayun, pagbabanta po yun, warning po yun. Kaya nga galit na galit sila sa kanya gustong patalsikin dahil dyan sa sinabi niya lalo kanina. Nakaw. So dahil dito, mga kababayan, ang ICI nasa Ilocos Norte. Dahil sa Ilocos Norte, sinabi kasi ni Chavit Tanda, kailangan daw maimbestigahan ang Ilocos Norte kung may ghost project doon sa baluarte ni Pangulong Marcos Jr. So, nagpunta sila doon kanina si dating PNP Chief Azurin, mga kababayan. Ang nakakapagtataka, bakit kasama si Mayor Talong? Hindi ko makuha yung sagot dahil walang nakalagay Basahin ko sa inyo mga kababayan para kumpleto detalyado. Ito, panoorin nyo ito. Basahin ko sa inyo. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Ito na. Shoutout sa inyo mga kababayan. Ako'y nagtataka. Ito, share ko lang sa inyo. Nagtataka po ako mga kababayan. Bakit nga ba ito si Mayor Talong laging kasama kaya dating police chief Azurin? Kanyari, yung unang video ko, sabi kasi doon, kailangan niya tapusin din yung kanyang naumpisahan. Akala ko yun lang. Pero, nagulat ako ngayon. Di kayo naloka. Anyari, wala akong makitang reason bakit nandyan Ang akala ko nag-resign si Mayor Talong. What happened? Alam niyo mga kababayan kung saan? Ito. Shout out sa mga dilis na sinasabi kailangan imbestigahin din ang Ilocos Norte. Lalo na kay Tanda Chavit. Mr. Chavit. 'Di ba sabi mo kailangan imbestigahin ng Ilocos Norte? Ano ngayon? Ito na sila. Kasama pa nga si Mayor Talong. Ayan 'di ba? Sabi dito, ICI begins infra check in Ilocos Norte. Ayan na. Tinupad na yung mga panawagan nyo. For a fair. Ayan ang gusto nyo, 'di ba? Sabi dito, Special Advisor Rodolfo Azurin together with Mayor Magalong, Undersecretary Arthur Bisnar is in Ilocos Norte conducting various infrastructure project. This is a developing story. Gay. Bakit nga ba kasama si Magalong? Ano ba papel niya, mga best? Ito pa, mga highlights. Bakit nga ba laging kasama ito si Magalong? Dapat po, hindi nyo na sinasama to kasi nag-resign na po yan. Ano ba pa ang papel niya, mga kababayan? He should out. 'Di ba?
Kasi tapos na yung ano niya eh, nag-resign na po yan eh. Ha? Ewan ko lang kung ano ang reaksyon ni Yusek Castro dito. At saka si Coach. Ay, nakaw. Aba. Oh, sabi nung iba pa ipal. Sabi dito guys, nung mga nagko-commenting na nyo, ito nagtatanong lang ako. Kasi wala naman nakalagay dito na specific na comment, na ano, na tawag dito, na caption, or, you know, wala naman nakalagay dyan na, kaya sumama kasi ganito, kaya sa nandyan dahil ganyan, anak ng kuwago, ano ba talaga. So, dahil dito mga beswa, sabi dito ng mga nagko-comment, Johnny, maire-report po kaya silang totoo about FC dyan sa flood control dyan sa norte. Ayun ang tanong. Ne, kunakman, no? Nag-resign ka. Dita ICI, pareng Binjay. Iso nga ron, ampay nagtapay iso na ya. Ampay nga agsurot-surot mo alatan, ag-imbestiga. Ata, talaga, baka napiring ang mata niyan sa mga ghost or palpak. Agay. Sabi pa dito mga bes, okay naman, project dito sa Ilocos, di gaya sa Davao City, wala ho kaming nakita na problema kasi nakapikit ho kami. Pa-check po muna namin aming mata. Okay, pa-check mo para nang sa ganun, para baka may sira, di ba? Or baka malabo. Sabi dito mga beswa, next na ba ang kaunlaran ng Cagayan na pupuntahan nyo? So far so good. Ang alam ko mga kababayan, all over the Philippines, iimbestigahan ng ICI yan. Sigurado ko walang makitang ghost project dyan sa Ilocos. O, diba? Wala naman perfectong mga proyekto, mga kababayan. Sa mga nangyayari, nakikita natin ang ghost project. Panahon panidigong po yan. Dumiretso sila sa Marcos administration, ang akala hindi sila masasakote. Ayun lang, malas nila kasi nag-imbestiga ang Pangulo. Ewan ko na lang kung masusuyod ba. Ayun. Pwede suyurin yung buong Ilocos Norte para makita, di ba? Kaya man ang Aimee daw, mga ghost project, nako po. Naglulukuhan na naman tayo, ma'am. Sir, hahaha. Hindi, walang naglulukuhan. Yan po ay nag-iimbestiga sila. Walang lukuhan dyan eh. Mga ICI, mga yan. Except lang si Mayor Talong, hindi naman siya kasali, nag-resign na po yan. Nag-i-inspect sila. Ano ba ang silbi ng posisyon nila pag hindi nila gagawin yun? Sige nga, minsan, ang kaisipan ng ibang Pilipino, napakakitib, no? Hindi nila pinapalawak. Akala mo totoo. Di ba? Bakit? Anong palagay nyo? Hindi totoo? Ano yan? Papugi lang? Paputo off? Katulad ni Sara Duterte? Pupunta ng Cebu? Puro pag may patay doon sa pumupunta? Ano kaya papel ni Magalong? Volunteer? Yun ang tanong. Walang makita dyan. Scripted. Nako, hindi pa nga na-inspect. Inusgahan nyo kagad eh. Kailangan inspeksyonin muna, titingnan kung may ghost o wala. Basta kayo magsalita, di ba? Di ba nag-resign na yan si Latinga? Ano pangalan niya? Latinga Magalong. Ba't umiipal pa? Baka may binabalak yan, didilis yan eh. Yearn. So yun mga kababayan, anong palagay nyo? Bakit nandyan si Mayor Talong? Ayan, ina-updates ko lang, no? Gusto ko lang ipaalam sa mga DDS at saka kay ito si Chavit Sungsang na nag-iimbestiga diyan sa Ilocos Norte. 'Di ba? So yun mga beswa. See you again on my next upload. Bye bye. Babuhos. God bless.